Pinatanghalin ko mga kabayan ay Siron TV at naririto naman po tayo ngayon sa Ross Boulevard, Manila Bay. At ngayon nga po ay ito na po yung backhoe. Sasala po siya ng mga buhangin dito. Dito po yan sa may malapit sa US Embassy. Last year po nung nakuhanan po natin ito ay naghuhukay na dyan sa may parking dagat malapit dyan sa US Embassy. Hinuhukay po sila dyan ng mga burak. Marami po silang nakuha dyan burak, no? At sa tingin ko ngayon ay nagpapalit na sila ng mga buhangin. Yung mga pinong buhangin ay kanila naman itatambak dyan. Pero hindi pa rin po natin sure kung ano talaga yung plano sa lugar na ito. But sa nakikita po natin ngayon ay nagtatambak na rin sila ng mga pinong buhangin dyan. Shout out nga po pala sa lahat ng mga supporters natin, especially mga OFW at mga Pilipino living abroad. Maraming pong salamat sa suporta. Keep safe po tayong lahat. Maraming salamat sa ating Pangulong Duterte sa kanyang pangunguna ng paglilinis ng Manila Bay. Kung hindi po dahil sa ating Pangulo ay hindi po ma-actionan itong paglilinis o rehabilitation ng Manila Bay. Naririyan din po katulong ang mga kawani, ang DNR sa pangunguna po ni Secretary Roy Cimatu. Andyan din po ang DPWH at ang LGU sa pangunguna po ni Mayor Isko Moreno sa araw-araw na paglilinis dito nga po sa Ross Boulevard, Manila Bay. Ang mga team mandaragat, yung walang sawa pong pamumulot, paglilinis, pagmi-maintain ng kalinisan dito po sa may Ross Boulevard, Manila Bay. Dito naman sa may paglampas lamang ng ginagawang pumping stations ay tanaw na tanaw din po natin iyang parang trash boom na yan or marker or guide na nilagay po dyan. Palatandaan siguro para malaman nila o matansya kung saan na ba sila nakakapag tambak ng buhangin. Magandang hapon po mga kabayan. Dito pa rin po tayo sa may Ross Boulevard at kasama po natin itong engineering team, no? Electrician division po sila. At sila po ay nagtatanggal ng mga lumang poste po rito sa kahabaan ng Ross Boulevard. May kalumaan na rin po yung poste na ito. Actually madami pong poste ito eh. So nandiyan po ang mga tatanggalin nila. So delikado na rin po, no, kasi may kalumaan na rin tong poste na to. At nung nakarang araw nga po ay nung may kalakasan ng ulan, no, ay may natumba pong poste. So para hindi na po makadisgrasya ay tatanggalin na po yung mga lumang poste na yan.
marami pang poste ang tatanggalin dito sa kahabaan ng Ross Boulevard para maiwas aksidente na rin po. Dahil nung nakaraang araw nga po may bumagsak na poste dyan. So yan, may naliligo na po dito sa tabing dagat, ano. May namimingwit din ng isda po rito. Yan, actually hindi pa po allowed na paliguan ito, no? Although sinasabi nga po ni Diana Reysimato na malaki binawas ng dumi dito sa Ross Boulevard, Manila Bay, ay hindi pa rin po allowed ito paliguan. Kaya lang meron din po mga bata rito, mga tao na talagang hindi po napipigilang maligo. May namimingwit din po dito ng isda. Yan po nga itsura ngayon ng Manila Bay, Ross Boulevard. At masasabi po natin na napakalaki po ng difference before at sa ngayon. Dahil nakikita po natin na malinis na, no? Although meron pong may mga ilang basura pa, pero hindi na po katulad ng dati na napakaraming basura po dito at napakabaho ng amoy. So ngayon po kahit yung amoy ng dagat ay natural na po yung amoy ng dagat na ito. Hindi po katulad nung dati na amoy bulok o amoy masangsang na amoy ang dagat na ito. So salamat talaga sa Pangulong Duterte sa paglilinis ng Manila Bay.